Mapagpalang araw ng linggo mga kapatid. Pagbati po sa bawat isa na nakasubaybay at nakikibahagi sa ating gawain ngayon. Salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po sa inyong paglalaan ng oras na magkasama-sama po tayo. At maraming salamat din po sa inyong mga prayers, sa mga pagpapaabot po ng mga mensaheng nakakapagpalakas ng aming loob, sa inyo pong mga tulong at mga suporta. Salamat mga kapatid. At nakakapagpatuloy po tayo sa paghahanda at pagsasagawa ng ministeryo at paglilingkod natin ito para sa Panginoon. Salamat po at welcome sa ating Sunday Worship Service. Nawa po ang biyaya ng salita ng Diyos sumaatin pong lahat. Sa atin pong pag-aaral ngayon, ang gagamitin nating mga version ng Biblia. Sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English po ay King James Version. Ang ating pag-aaral patungkol po ito sa nagugutom at nauuhaw. Mula po ito sa bahagi ng sermon sa bundok ng ating Panginoong Hesus, yung tinatawag na The Beatitudes. Bago po natin suriin ang ating main text o main verse, basahin po muna natin ang sulat ni Mateo sa chapter 5 mula sa verse 1 hanggang verse 12. Ito nga po yung Sermon on the Mount o yung The Beatitudes. Ang pangangaral noon ng ating Panginoong Hesus para sa lahat ng kanyang mga alagad. Sa verse 1 po, nang makita ni Hesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito ang panimula ng Panginoon, no? At pansinin po niyo yung naka-underline na mga salita. Makikita din natin ang kahalintulad ng mga mensahe na yan sa dulo po ng babasahin nating talata. Yung mga nalalagay daw po sa mga binabanggit na kalagayan dito ay mapapasa kanila yung kingdom of heaven. Tuloy po natin sa verse 4, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. At sa verse 12, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sa pasimula ng Panginoon, yung mga dukha sa Espiritu ay sinabi niyang mapapalad kasi mapapasa kanila yung kaharian ng langit. Dito po sa verse 12, yung mga dukha, pati yung mga nagdaang mga talata kanina, yung mga nahahapis, yung mga mapagpakumbaba, lahat ng kalagayan binanggit ng Panginoon, anuman daw po yung kalagayan ay magkaroon ng kagalakan o kaya magalak, no? Rejoice at magsaya. Be glad, be exceeding glad or be extremely glad. Kasi malaki yung gantimpala sa langit. So be glad. Yan po yung Beatitudes sa ating pag-aral ngayon. Yung bibigyang tuon natin ay yung verse 6 na patungkol nga po sa nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Being hungry and thirsty sa righteousness, sa katwiran. And lahat tayo ay makaka-relate sa verse na ito. Lahat tayo alam o kaya ramdam yung kalagayang nagugutom at yung kalagayang nauuhaw. Ang mensahe sa atin ng salita ng Diyos ay upang
mapunuan hindi lamang yung physical na pagkagutom, hindi lamang yung physical na pagkauhaw natin, kundi yung masatisfy po, yung mapunuan ang spiritual na gutom at pagkauhaw natin. Meaning po, meron din tayong kalagayan na higit pa sa physical lang. Meron tayong kalagayan na spiritual o kalagayan po na higit sa pansamantalang kalagayan natin dito sa mundo. Meron tayong pangwalang hanggang kalagayan na yung ating buhay hindi nagsisimula at hindi nagtatapos lamang dito sa mundo. Hindi po ganon. Sa katotohanan po, ang Biblia ay nagtuturo sa atin na hindi dito sa sanlibutang ito yung ating tahanan. Ibig sabihin, itong buhay na meron tayo, pansamantala lang. Yung ating tahanan o yung ating pagkamamamayan ay hindi permanenteng dito sa mundo, kundi sa langit yung ating pagkamamamayan. Sabi nga po ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Pilipos, sabi dito sa Philippians chapter 3, sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Bilang mga mananampalataya at bilang mga pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, tayo po ay hindi permanenteng taga dito sa lupa. Kundi sinasabi po dito, taga-langit, for our citizenship is in heaven. Ngayon, kaugnay sa mensahe sa talatang ito, kung babalikan natin yung sermon sa bundok ng ating Panginoong Hesus, yung itong The Beatitudes, nabasa natin kanina, na yung mga katangian ng mga mananampalataya na binanggit ng Panginoon ay mga katangian na hindi makamundo. Ayan yung nilalaman ng The Beatitudes, yung mga katangian na binanggit dito ng Panginoon ay mga katangian yun ng mga taong hindi makasanlibutan, kundi katangian ng mga taong makalangit. Kasi nga po, yung citizenship, yung pagkamamamayan ng mga Kristiyano ay sa langit. Ngayon, sa buhay na ito, kung hindi nakikita sa atin yung mga katangiang nabanggit dito ni Kristo, or hindi natin napapalago yung ating faith at walang ebidensya sa atin at hindi tayo nakakakitaan ng mga katangian na binanggit dito, tinatalikuran daw po natin yung totoong pagkamamamayan natin. Tinatalikuran natin yun, tapos bumabalik tayo sa pag-uugali ng makasanlibutan. So, parang parang bumabackslide tayo. Bumabalik tayo sa dating masamang pamumuhay o kaya sa dating masamang pag-uugali kung hindi tayo nakikitaan ng mga katangian na binanggit dito sa The Beatitudes, no? Tinalikuran natin yung pagkamamamayan natin sa langit kung wala yung mga katangian na yon sa atin. Ipinangaral ng Panginoon itong Beatitudes, isinulat ng mga apostol para po magkaroon tayo ng panuntunan, para magkaroon tayo ng guidelines na pwede nating sundin o kaya guidelines na pwede nating i-pursue para makamit natin sa buhay na ito, yung mga nakasaad dito sa pangangaral na ito ng ating Panginoon. Kapag nalagay tayo sa kalagayan tinutukoy ng Panginoong Hesus, tatagal tayo at titibay tayo sa ating pananampalataya. Na anuman yung ating maging kalagayan sa buhay, makaranas man tayo ng mga pag-uusig, mga pagsubok, anuman yung maging kalagayan natin, kahit sa mahirap na kalagayan, yung puso natin, meron siyang kagalakan. Na yung ating buhay Kristiyano ay nagiging mabunga kung nakikitaan tayo ng mga katangiang binabanggit dito ng Panginoon. Kung napansin po ninyo, lagi nagsisimula si Jesus doon sa salitang mapapalad o blessed. Yung mga tao o mga mananampalataya na mga dukha sa espiritu, mga nabasa natin, mga inuusig dahil sa katuwiran, mga nilalait, mga pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, sila daw po ay blessed o mga mapapalad. Bakit? Kasi may pangako para sa kanila. So itong The Beatitudes, nagbibigay sa atin ng kaunawaan
sa kalagayang dapat nating makamit, sa katangian na dapat meron tayo. Pagkatapos nun, may pangako sa atin. Sa ating aralin po ngayon, ano yung kalagayan, ano yung pangako? Basahin po natin yung ating main verse. Ito yung ating pangunahing talatang pag-aaralan. Sabi po dito sa verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Dito natin tutuon yung ating aralin ngayon. Tumutukoy sa mga blessed, no? Sa mga mapapalad kapag sila ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kapag mababaw lang nating binasa, parang may pagkakasalungat, no? Parang may contradiction kasi gutom ka na, uhaw ka pa, tapos sasabihin sa'yo, mapalad ka or blessed ka. So, paano yun? Parang may contradicting, no? Ang tinutukoy dito, hindi naman po yung physical na pagkagutom at physical na pagkauhaw lamang, kundi spiritual po ang tinutukoy dito. Kapag sa physical at kapag yung ating physical na kalagayan lang, tayo ay gutom at uhaw, ang solution natin dyan, kumain at uminom. May solution tayong gagawin kapag sa aspetong physical yung pinag-uusapan. No? Ganon din naman sa spiritual na kalagayan. Kung tayo po ay gutom spiritually, kung tayo po ay uhaw spiritually, at gutom at uhaw sa katwiran, sinasabi dito sa talatang ito, ang solusyon na gagawin natin, punuan o isatisfy, o kaya maalis yung gutom at maalis yung uhaw sa paraang hahanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Para mas maunawaan natin yung pagkagutom at yung pagkauhaw na sinasabi dito, at makita natin yung solusyon na dapat natin gawin, basahin natin itong Psalms chapter 42. Dito po sa verse 2. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Pansinin po ninyo yung pagkauhaw nitong author, nitong psalmist. Ang kaluluwa niya, nauuhaw. Ang solusyon niya, makarating at makita ang Diyos. So sa atin naman pong pagkauhaw, ang solusyon natin, hanapin natin ang Diyos. Manabik tayo sa Diyos. Sabi pa din po ng psalmist sa chapter 63 naman, dito sa verse 1, O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo'y nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Imagine po yung kalagayan nito at nararamdaman nitong psalmist. Dapat ganito din po tayo. Ganito yung pagkauhaw sa Diyos at ganito yung pangangailangan na masatisfy, na makita ang Diyos, na nananabik sa Diyos. Isang masidhing paghahanap sa Diyos. Sabi pa po sa chapter 143 dito sa verse 6, iniuunat ko sa iyo ang aking mga kamay. Ang kaluluwa ko'y uhaw sa iyo na gaya ng lupang tigang. Tayo po ay may kalagayang spiritual. Yung ating kaluluwa nauuhaw. Ang solution sa uhaw na yung pagkauhaw ng ating kaluluwa, hanapin ang Diyos. Yung paghanap na na masidhing paghanap, yung kailangan talaga at walang ibang makakapag-satisfy sa atin kundi ang Diyos at Diyos lamang. Again, kung tayo po ay physically nagugutom, kung tayo po ay physically nauuhaw, ang solusyon natin, makahanap agad ng pagkain, makahanap ng maiinom or makakain. Ngayon, kung yung ating kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, hanapin agad natin ang Diyos. Kung tayo po ay nagugutom, kung tayo po ay nauuhaw para sa katwiran, kinakailangang hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kung paanong binubusog natin at inaalis natin yung uhaw ng ating katawan, kumilos din po tayo o bigyang solusyon yung pagkagutom
at pagkauhaw natin sa espiritual. Pagkilos na higit pa sa ating material na pangangailangan. Sabi nga po sa sulat ni Mateo sa chapter 6, at ito po ay mismong pananalita at mismong pangangaral ng ating Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang Panginoon. Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Matagal na itong sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga alagad. Matagal na niya itong sinabi sa lahat ng kanyang mga tagasunod tulad natin. Ano yung problema? Bakit hindi tayo tumutugon? Matagal na pala niyang sinasabi ito ng Panginoon, maaring matagal na rin natin itong narinig, pero bakit hindi tayo tumutugon? Maaring kulang tayo sa motivation. Or kung usapang pagkain at pag-inom, parang kulang tayo sa motivation. Bakit hindi tayo tumutugon dito? Maaring kulang or wala tayong gana. Kapag tayo ay gutom o uhaw, depende sa level ng gutom at uhaw natin. Ganon din po yung level ng gana nating kumain at uminom. Mas magana kang kumain, o mas malakas kang kumain. Mas meron kang motivation at mas may gana ka, mas malakas kang uminom. Ganyan tayo sa physical . Ngayon, sa usapang spiritual, ano yung level ng gana mo ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ganado ba tayo? Or may gana ba tayo na makinig, na tumanggap at magsaliksik ng salita ng Diyos? Sa ibang mga bagay, madali nating maipahayag yung gana, yung motivation, yung excitement natin. Kapag meron tayong gustong-gustong bagay or gustong-gustong lugar, gagawa tayo ng paraan. Actually, mga paraan para mabili natin yung bagay na yun o kaya mapuntahan natin yung lugar na yun. Maraming mga tao, kapag may bagong release na isang gadget, pumipila para makabili agad. Yung iba, kapag yung sikat at trending na coffee shop, milk tea shops, mga kainan, or kaya yung mga mega sale ng mga mall o kaya ng mga warehouse. Yung iba, sarado pa yung store, sarado pa yung gate, pero nakapila na. Yung taas ng level ng gana nila ay mataas para gustuhin nilang makabili agad or gustuhin nilang makapunta agad. Ngayon, sa mga physical na pagtitipon natin, sa ating mga local churches, ganon din ba yung desire, yung motivation natin? Mataas din ba yung level ng gana nating dumalo? Na maaga tayong pumupunta sa lugar ng ating mga pagtitipon, na excited tayong naghahanda bago pa man dumating yung araw na yon. Na nagiging hindi lang natin basta ginagawa, kundi talagang may katapatan tayong maaga pumupunta at may katapatan nating isinasagawa ng ating mga pagsamba. So, spiritually, kung tayo po ay nagugutom at nauuhaw, ang solusyon natin ay hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hanapin ang Kanyang kaharian, hanapin ang Kanyang katuwiran. Makakatulong po na mahanap natin ang kaharian at katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtitipon at pagsasama-sama sa pag-aaral ng Biblia. So, kung tayo po ay nagugutom, kung tayo po ay nauuhaw, yan yung kalagayan . Ano yung pangako? Ayon sa mismong pangangaral ni Jesus. Kung ang kalagayan natin ay nagugutom tayo at nauuhaw tayo, ano po yung pangako? Balikan natin yung ating main verse. Sabi dito sa verse 6, sapagkat sila ay bubusugin. Sabi dito, for they shall be filled. Ang Panginoon gumamit ng konsepto na madaling maunawa ng mga nakikinig sa Kanya. Nung panahon po kasing ito, yung mga kausap dito ng Panginoong Hesus, itong mga nakikinig sa Kanya, literally nakakaranas ng mahirap na pamumuhay sa ilalim ng Roman Empire.
inaabuso sila sa kanilang pananalapi, naabuso sila sa pagbubuwis, sinisiil yung kanilang kalayaan, inuusig sila, kaya physically ramdam nila yung gutom at uhaw. Pero yung satisfaction nila, matatagpuan nila spiritually. Kaya sabi dito, sila ay bubusugin. Alam po o pamilyar yung mga tagapakinig ng pakiramdam na magutom at mauhaw. At yung magutom at mauhaw dito, hindi lang yan yung pangkaraniwan talagang gutom at uhaw na nararamdaman natin sa panahon at buhay natin ngayon. Kundi sila talaga yung mga gutom at uhaw na uhaw. At sa pagkakaroon po ng matinding gutom at pagkauhaw, nagkakaroon sila ng matinding paghahangad na mabusog. So, ganon din naman sa atin, di ba? Kung tayo po ay nalalagay sa isang kalagayan na matindi o grabe yung pagkauhaw at pagkagutom natin, nagkakaroon din tayo ng matinding paghahangad na mapawi yung uhaw at tayo po ay mabusog. Ito po ay isang attitude o pananaw sa buhay na tayo po bilang mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng matinding gutom. Bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng matinding uhaw sa katwiran. Again, nakadepende po kasi yung gana nating mabusog sa level ng kung paano tayo nakakaramdam ng gutom at uhaw. Pag-aralan pa natin ito. At ihambing natin sa pisikal nating pagkagutom at uhaw, pero yung direksyon patungo sa spiritual nating pagkagutom at pagkauhaw. Bakit ba tayo nawawalan ng gana sa pisikal na kalagayan at bakit tayo nawawalan ng gana sa spiritual na kalagayan? Bakit nga ba nawawalan ng gana ang isang tao? Una, nalilipasan ng gutom, nawawalan ng gana. Kapag lumipas yung oras ng pagkain, kapag lumipas po yung gutom natin, nawawalan na tayo ng gana. Kapag hindi tuloy-tuloy, kapag nagkakaroon ng irregularities, nawawala yung gana. Sa pagkain man yan o sa anumang mga bagay, kapag patigil-tigil tayo, pahinto-hinto, no? Kapag hindi tayo nagpapatuloy, kapag hindi tayo consistent, hindi po natin ma-maintain yung level ng gana natin, yung taas ng level ng gana natin. Ganon din po yan sa ating buhay spiritual. Kapag merong irregularity, kapag tayo po ay hindi consistent, halimbawa, kapag panay absent tayo, or kapag sinanay nating umabsent tayo, mawawalan tayo ng gana. Halimbawa, sa pagtitipon natin sa church, kapag po pinractice natin na umabsent tayo minsan, diba sasabihin ko, ngayong month, subukan kong umabsent ng isang beses. Sa susunod niyan, sasabihin ko, every other Sunday na lang ako dadalo. Ibig sabihin, 2 beses na lang ako sa isang buwan dadalo. Tapos sa susunod, 1 beses na lang. Hanggang sa susunod na buwan, wala na. Hindi mo na ako makikita. Kasi nawawala na yung gana. Hindi naging consistent. Nagpahinto-hinto, hindi nagpatuloy. Tayo pa naman, kapag nawalan tayo ng gana sa isang bagay, maghahanap tayo ng kapalit. Subukan mo po, kung tuwing linggo halimbawa ikaw po ay every Sunday, halimbawa lang naman, mahilig kang magsugal or sabong every Sunday. Palitan mo yan ng hilig mo sa pag-attend ng mga church gathering. Eventually, mawawala yung gana mong magsugal. Tapos, gaganahan kang dumalo sa mga panambahan. Kasi pag meron tayong, nawalan tayo ng gana sa isang bagay, maghahanap tayo ng kapalit. Kung every Sunday, halimbawa, hilig mong maglasing, palitan mo yan ng pagdalo sa mga panambahan at eventually, magiging ganado ka sa mga gawaing pagsamba sa Diyos sa halip na paglalasing every Sunday. Again, kapag nawalan ka ng gana sa isang bagay, maghahanap ka ng kapalit. Kung ganado ka sa mga pagdalo ng Sunday service, huwag mong palitan yan ng ibang mga bagay. Huwag nating hayaan na ma-miss natin
yung ating commitment sa Panginoon. Ang payo po sa ating mga mananampalataya ay ganito sa Hebreo chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag nakikita na papalapit na ang araw. So yung church attendance po, mahalaga sa patuloy nating pagpapatibay ng ating faith. Yung church attendance, mahalaga na kasangkapan para mapagpatibay natin yung ating pananampalataya. Kaya po, kahit anong mangyari, hindi natin dapat itigil yung pag-attend ng Sunday service natin o kaya mga church gatherings natin. Dahil kapag tinigil natin yung pagdalo, mawawalan tayo ng gana. Kapag nagpalipas tayo, mawawalan tayo ng gana. Kapag pinabayaan natin yung ating mga pagtitipon, mawawalan tayo ng gana. Kaya wag po tayong magpalipas. Maging consistent po tayo na wag nating pabayaan yung ating mga pagtitipon. Kapag nalipasan tayo ng gutom, nawawalan tayo ng gana. O, bakit nga ba nawawalan ng gana ang isang tao? Sa ikalawa, kapag may sakit. Sa literal po at sa physical, kapag may sakit tayo, nawawalan tayo ng ganang kumain. Kahit na yung pagkain na yan, minsan, paborito mo ng pagkain, nawawalan tayo ng gana kasi meron tayong iniindang sakit. So, kapag may sakit, ito sa mga dahilan, bakit nawawalan ng gana ang isang tao. So, ano kaya ang sakit na maaaring magdulot sa atin na mawalan tayo ng gana sa katuwiran o mawalan tayo ng gana sa paghahanap sa Diyos? Ang sagot po, yung hadlang, kasalanan. Kasalanang lihim man yan o hayag, hadlang po yan. Iyan po yung dahilan para mawalan tayo ng gana sa paghanap at paglapit sa Diyos. Ang kasalanan po, ibig sabihin yan, may mali sa atin, may mali sa sarili natin. Kumbaga sa physical, may mali sa physical, may sakit sa physical, kaya wala tayong ganang kumain. So, kung hindi lang po yung pagpapabaya sa mga church gatherings natin, hindi lang po yung pagpapabaya sa mga attendance natin sa mga pagdalo sa pagtitipon, yung nagpapawalang gana sa atin. Kundi nawawalan din tayo ng gana sa spiritual dahil po sa kasalanan na nasa atin na nagdudulot yan para manghina tayo at mawalan tayo ng gana sa Panginoon at mawalan tayo ng interes sa Kanyang salita. Yung kasalanan po, yan yung sakit. Kapag may sakit, ang tao nawawalan ng gana. Yung kasalanan po, yan yung sakit na nagpapawalang gana sa atin na lumapit sa Diyos, na hanapin ang Diyos. Ang kasalanan po, inilalayo tayo niyan at inihihiwalay tayo niyan sa ating Diyos. Sabi po ni Propeta Isaiah dito sa kanyang sulat sa Isaiah 59 sa verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya hindi nakikinig. Ang Panginoon po, lagi yang nakikinig, lagi yang handang magligtas. Kaya nasabi dito na siya, yung Diyos po, ay hindi nakikinig. Sabi, ano pat siya ay hindi nakikinig dahil may harang or may hadlang. Yung kasamaan at yung ating kasalanan. Pinaghihiwalay tayo at ikinukubli sa atin yung mukha ng Diyos. Yan yung sakit natin, yung kasalanan, yung nagpapawalang gana sa atin na hanapin ang Diyos. Kaya minsan may mga katwiran tayo na, di ba, minsan sabihin natin, saka na tayo attend ng church, aayusin ko muna yung sarili ko. Saka na ako mag-Bible study, saka na ako magiging active sa prayer life. Kasi sira pa yung sarili ko. Hindi po mangyayari yan eh. Hindi po natin maayos yung ating sarili. Hindi natin mapapagaling sa sakit na kasalanan yung ating sarili kung hihiwalay tayo at lalayo tayo sa Diyos. Kailangan po nating labanan yung ating mga kasalanan sa tulong po ng Diyos at ng Kanyang salita. Kailangang spiritually maalis yung ating sakit.
yung kasalanan. Kasi yung kasalanan nga po yung nagpapawalang gana sa atin na hanapin ang Diyos. At sa ikatlo po, kapag pagod. Bakit ba nawawalan ng gana ang isang tao? Minsan po, pag pagod ang tao, nawawalan ng ganang kumain. Ganon din yan sa mga Kristiyano. Kapag pagod na sa mundo, sa mga bagay sa mundo, kapag pagod na ang isang Kristiyano, nawawalan ng gana sa mga bagay ng Panginoon. Halimbawa, pagod na tayo sa mga activities sa trabaho natin, sa mga pag-aaral natin. Lahat naman ng yan, kailangan natin eh. Pero kung yan lang, yung prioridad natin sa ating buhay, at pinapabayaan na lang natin yung mga bagay para sa Panginoon, mapapagod tayo at mawawalan tayo ng gana sa katuwiran at sa paghahanap sa Panginoon. Alalahanin po natin, hindi masasatisfy ng mga bagay dito sa mundo yung gutom at uhaw natin spiritually. At hindi tayo makakatagpo ng kapahingahan mula sa mga bagay lamang dito sa mundo. Yung gutom at uhaw natin spiritually, ang magsasatisfy niyan, hindi yung mga bagay dito sa sanlibutan. Sabi po ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa unang Juan chapter 2, dito po sa verse 15 hanggang 16 po ang babasahin natin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Yung paalala po dito, love not the world, ni yung mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag daw pong ibigin. Bakit daw po? Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, mapapagod lamang tayo sa paghahabol sa mga bagay sa mundong ito. Hindi naman natin sinasabing pabayaan na lang natin yung mga bagay na meron tayo. No? Na baliwalain na natin yung mga bagay na meron tayo. Hindi po ganon. Pero, wag naman po na yung mga bagay lamang sa mundong ito, yun na lang yung priority natin. Kapag napagod tayo sa mga bagay na nasa sanlibutan, mawawalan tayo ng gana sa katwiran at paghahanap sa Diyos. At madali tayong mahulog, no, sa ito yung mga nasa sanlibutan, sa mga pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagmamataas sa buhay. Sa sanlibutan yan, hindi yan sa Ama. So, ito po ang dahilan kung bakit tayo nawawalan ng gana. Una, nalilipasan ng gutom, nawawalan tayo ng gana. Kapag may sakit, nawawalan tayo ng gana. Kapag pagod, nawawalan tayo ng gana. Ano man po yung ating sitwasyon, ano man yung ating kalagayan, manatili po tayong gutom at uhaw sa katwiran para hindi tayo mawalan ng gana. Ngayon, paano natin malalaman na taglay po natin yung pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran? Sa pagsusuri po natin sa ating mga sarili, paano natin malalaman ngayon na tayo ay gutom at uhaw sa katwiran? Ang una po, kapag nakakaramdam ka ng sakit or pain, paano natin malalaman na taglay natin ang pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran na sinasabi ng Panginoon? Kapag tayo po ay nakakaramdam ng sakit, kapag tayo po ay gutom sa physical, no? Kapag tayo ay gutom, nakakaramdam tayo ng panghihina, nahihilo, ibig sabihin may nararamdaman. Sa iba nanginginig sa gutom, sumasakit yung ulo dahil gutom, or kaya umiinit yung ulo. Yun yung ibig sabihin, may nararamdaman. Ngayon, paano natin malalaman kung tayo ay uhaw o gutom na sinasabi ng Panginoon? Ang sagot po, kapag meron tayong nararamdaman na sakit o kaya pain. Yung sakit po sa perspektibong or positibo na perspektibo, nilikha itong pain para protection sa ating sarili. Ano po ba ibig ko sabihin sa positive perspective ng pain, ito ay ibinigay sa atin para maprotektahan yung ating sarili. Halimbawa, kung wala tayong nararamdamang sakit or pain, delikado. Bakit po?
Kung walang pain, walang warning. Bigla na lang tayo matutumba dahil wala tayong nararamdaman pero meron pala tayong karamdaman. Hindi natin nararamdaman o walang sakit. Halimbawa, high blood pressure pero wala kang nararamdaman na pagkahilo, wala kang nararamdaman na irregularity, lagnat o anuman. Dahil walang ganon, hindi ka magpapatingin sa doktor. Wala kang nararamdaman. So, nilikha ng Diyos ang pain o yung sakit para protektahan yung ating sarili. Kasi ang sakit yung magsasabi sa atin na may mali sa atin. Again, ganito, kapag masakit yung ulo natin, nalalaman natin may mali. Yan po yung point na yung ibig sabihin natin. Kapag masakit yung tiyan natin, alam natin may mali. Kapag may sumakit, ibig sabihin may warning na merong mali. Ngayon, sa spiritual na aspeto, para malaman natin na tayo po ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, dapat meron tayong nararamdamang pain or sakit. Dapat hindi tayo manhid. Kapag hindi tayo naka-attend or kaya umabsent tayo sa Sunday service, tapos parang wala lang, yun yung may problema. Mayroong mali. Tapos hindi natin nararamdaman. Nawawala yung hunger. Nawawala yung thirst. Yun ang delikado. Dapat po kapag Sunday na wala tayo sa panambahan, dapat dapat hindi tayo komportable. Kumbaga dapat may sakit tayong nararamdaman dahil hindi tayo naka-attend sa gawain natin para sa Panginoon. Or kapag may ginawa tayong mali sa harapan ng Panginoon, or kaya may ginawa tayong mali sa kapwa natin, tapos parang wala lang sa atin na hindi tayo nahihiya, o kaya parang walang pagsisisi, or nawala na yung sensitivity natin sa kasalanan, na para bang ninormalize na natin yung sinasabi ng Biblia na kasalanan, ay hindi na natin tinuturing na kasalanan. Kapag ganyan, may mali sa atin. Maaring tumigas na yung puso natin, maaring naging manhid na tayo sa kasalanan. Dapat po makaramdam tayo ng sakit or pain. Ang nararamdaman ng nagugutom at nauuhaw, nasasaktan. May sakit na nararamdaman kasi gutom. Bilang mga Kristiyano po, tayo ay nasasaktan din dahil gutom at uhaw tayo sa katuwiran. Gutom at uhaw tayo sa Panginoon. May nararamdaman tayong sakit kasi gutom tayo at uhaw sa ating Diyos at sa mga bagay na maka-Diyos. Nararamdaman dapat natin yung pain. At yung pain na yon, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa iba din. Halimbawa, kapag may problem sa church, may nararamdaman tayong pain. May problema pala yung church. O kaya, kapag meron tayong nakita na dati nating kapatid or Kristiyano, pero bumabalik sa pamumuhay sa makasanlibutang pamumuhay. Yung sinasabi natin, nagbabackslide. Dapat may nararamdaman tayo. Kapag Sunday service, madalas lumiban yung isang kapatid, may nararamdaman tayong dapat na pain. Ibig sabihin po, nagtataglay tayo ng pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag ganun, yung nakakaramdam tayo ng sakit. Ang ikalawa, ang kasunod, ang prioridad mo ay ang pagkain. Sa context nito, ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Yung food, yung kaharian at katuwiran ng Diyos. Yung taong gutom at uhaw sa katuwiran, yung kanyang priority, kaharian at katuwiran ng Diyos. Sa physical po o literal, kapag tayo ay gutom na gutom at uhaw na uhaw, tapos may nagyaya sa atin ng, halimbawa, gutom na gutom ka, uhaw na uhaw ka, tapos may nag-aya sa iyo maglaro ng basketball, physical activity, sasama ba tayo? O kaya gutom na gutom at uhaw ka, tapos may nagyaya sa iyo na mamasyal, sasama ka ba? Yung tama, yung makatwirang sagot, hindi ka sasama. Dahil yung priority mo, gutom na gutom ka at uhaw na uhaw ka, ang priority mo pagkain at pag-inom muna. Kahit anong yaya sa isang taong gutom na gumawa ng
anumang gawain, hindi yan sasama kung hindi kainan o pag-inom na makakapawi ng uhaw yung kanyang gagawin. Kasi yung priority niyan, pagkain. Gutom na gutom siya. Ngayon naman, sa pagtuturo ng Panginoong Hesus, ano yung dapat na maging unang prioridad natin sa ating buhay? Yung pagkain, yung inumin, sa physical at yung pananamit, o mga material na bagay ba? Yun ba yung dapat na priority natin sa buhay na ito? Mga mahalaga yon, pero hindi po yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat na priority ng isang Kristiyano. Dahil lang sabi mismo ng Panginoon sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa Greek word po ng seek or hanapin, ang ibig sabihin niyan, magpatuloy, hangarin, maglibot, magsikap, or magpursigi, mag-usisa. Yan yung ibig sabihin ng seek or hanapin. Kailanganin, maghahanap, magsasaliksik. Ano ba yung mga dapat munang hahanapin? Ano ba yung mga dapat munang hahangarin or sasaliksikin? Bilang mga mananampalataya o mga believers po, ang dapat na isik or unahin o ang dapat na i-crave kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yung salita ditong first o yung sa Tagalog po ay muna, maihahalin tulad natin yan sa ranking ng militar or rango. Bibigyan din po natin ito kasi challenging ito eh. Sabi dito first o muna. Ibig sabihin para sa isang Kristiyano, yung pinakauna, yung mataas na bagay na hinahanap o kinikrave dapat walang iba kundi ang kaharian at katwiran ng Diyos. Halimbawa, may challenge sa atin. Gentle reminder lamang po ito. Madalas nating makaharap yung mga pagsubok na ganito. Ito yung challenge sa atin, halimbawa. Merong nag-aya sa atin ng outing. Libre lahat. Libre pagkain, libre pamasahe. Or may celebration, may nag-invite sa atin. Libre din lahat. Libre pagkain, libre pamasahe. Kaso Sunday, ano yung dapat na sagot natin? So, ito, challenging ito sa atin. Alalahanin natin yung talatang ito kapag nalalagay tayo sa mga ganong sitwasyon. Gawin natin itong memory verse. Sunday, oras ng ating mga pagtitipon bilang pagsamba sa Diyos at pag-aaral ng kanyang mga salita. May nag-invite sa atin, may nag-aya sa atin ng celebration o kaya ititreat tayo ng libre lahat. Libre pamasahe, libre pagkain. Nasabay sa oras ng pagtitipon natin ng pagsamba sa Diyos. Gawin natin itong memory verse at subukan nating ang sagot po ay tumanggi tayo. May nauna na kasi. Kumbaga, sasabihin natin sa nag-invite sa atin, sorry, may nauna na. May schedule na kasi ako. May nauna na sa'yo. Sino po yung nauna? Ang Diyos. Subukan natin na ganon yung sagot. Subukan natin na dapat nakatatak na sa kalendaryo natin yung linggo ay araw natin para sa Diyos, para sa kanyang salita. Sa ating kalipunan naman, yung mga pagtitipon natin every Sunday, hindi naman whole day. Kadalasan, 4 na oras, 3 oras. Yung 4 na oras na yun, o 3 oras na yun, ibuhos na natin ng buo. Huwag na nating bawasan, huwag tayong magpa-late, at huwag din tayong magmadaling umuwi or sa isip natin, dapat matapos na yan. Ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, inuuna, higit sa lahat, ang Diyos. At paano pa natin malalaman na taglay natin ang pagkagutom, at taglay natin yung pagkauhaw sa katwiran na sinasabi sa atin ng Panginoon? Yung ikatlo po, gusto natin ng totoong pagkain. Kapag yung tao gutom na gutom, kapag ang isang tao ay uhaw na uhaw, sa makatwiran po at maayos na sagot, ang hahanapin ng taong uhaw at gutom, hindi junk food, hindi
pagkain na walang sustansya, kundi totoong pagkain. Kung gutom na tayo, ang hahanapin natin yung tunay na pagkain, totoong pagkain. Ganon din yung isang Kristiyano na gutom na gutom. Ang hahanapin niyan, pagkain totoo, pagkain spiritual. Yun yung salita ng Diyos. Yun yung gutom na gutom, uhaw na uhaw ka spiritually. Ang hahanapin natin, doktrina, fellowship, pagiging maka-Diyos, mga pananalangin, mga pag-attend sa mga church gathering or kaya pagtulong sa church, sa pangangasiwa, sa pagpapasigla. Pagtulong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil yan yung hahanapin. Yan yung totoong pagkain dahil yan yung mga bagay na nagpapasaya o nagsasatisfy o bumubusog sa isang Kristiyano. Yan yung mga pagkain na hinahanap-hanap ng isang mananampalataya. Sabi nga po sa Mateo chapter 4, dito sa verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya kung ang priority natin ay ang kaharian ng Diyos, so itong mga bagay na ito yung hinahanap at inuuna natin. Yung isang taong gutom na gutom, hindi yan basta kakain ng kain lamang. Makikita natin yung taong gutom na gutom, maganang kumain. Kapag kumain, dahil gutom na gutom siya, tuloy-tuloy, consistent. Meaning po, ang isang Kristiyano na gutom at uhaw na uhaw, tuwing may pagsamba o mga Sunday service, nandyan. Tuloy-tuloy, consistent. Kapag may pag-aaral ng Biblia o ng salita ng Diyos, present yan, nakikinig. Kapag may mga Bible study, aktibo, tuloy-tuloy, consistent, nakikibahagi, nakikinig. Bakit? May pagkain eh. Yung pagkain pa, nagbibigay buhay, nakakabuhay, masustansya, healthy na pagkain. So, nais po nating bigyang diin dito, no? Ito yung katangian dapat ng isang mananampalataya na nakakaramdam ng uhaw at nakakaramdam ng gutom. At yung solusyon sa pagkagutom at pagkauhaw natin, salitang nagmumula sa bibig ng Diyos o salita ng Diyos. Yun yung nag-aalis ng gutom. Salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun yung pumapawi sa ating uhaw. At ang salita ng Diyos, hindi lamang yan mag-aalis ng gutom at uhaw, kundi yung salita ng Diyos po, nagdudulot pa yan ng satisfaction at kagalakan sa atin. Sabi po ng psalmist dito sa Psalms chapter 1 verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Yung isang taong tunay na blessed o kaya pinagpala, hindi yan natutuwa sa kasamaan, kundi natutuwa or nagagalak sa katuwiran at kautusan ng Panginoon. Isang taong masigasig na pinag-aaralan, iniisip yung katuruan o mga utos ng Diyos araw at gabi, na nagpapahiwatig po ng dedikasyon sa pagsunod, sa paghahanay ng sarili sa salita ng Diyos, sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At yung kasiyahan at kagalakan nagmumula sa patuloy na pagsasaliksik at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Yan po yan po yung taong tunay na blessed or pinagpala. At sa mga panghuling bahagi po ng ating aralin, ang iniiwang mensahe o aral at mga panghuling paalala para sa atin, balikan po natin yung ating main verse. Sabi po dito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Yung aral o mensahe sa atin ng araling ito, kapag narating natin o nakamit natin yung ganitong kalagayan, nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sabi po dito, tayo ay bubusugin. Masasabi nating pangako ito sa atin, no? For they shall be filled. Masarap po sa pakiramdam na pagkatapos natin kumain, nabusog tayo o na-satisfy at nawala yung ating gutom. Kung tayo po ay hanap ng mga bagay para tayo mabusog, tayo po ay masasatisfy at nakita natin yung kabusugan sa Diyos natin matatagpuan sa paghahanap ng kanyang katwiran, ng kanyang kaharian at ng kanyang salita.
Hindi natin matatagpuan yung satisfaction mula sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kung sa mga bagay sa sanlibutan natin itutuon at hahanapin yung satisfaction natin, baka malugi pa tayo. Sabi po sa Matthew chapter 16 sa verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang ating pag-aaral po at sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayon, may challenge, may hamon at paalala sa atin. Ang ating Panginoong Hesus nagbigay ng malinaw na mensahe mula sa main verse natin sa Matthew chapter 5 verse 6. Sabi niya po doon, mapapalad yung mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran kasi sila ay bubusugin. Ang katwiran hindi nagmumula sa sariling kakayahan. Yung katwiran po, sa pamamagitan niya ng ating patuloy na paglapit at pagsunod sa Diyos. Tayo po ay tinawag para maging gutom at uhaw sa katwiran. Yung pagkagutom natin hindi lang sa mga panahon at oras na sinusubok tayo, kundi araw-araw ng ating buhay. Ano man yung kalagayan natin. Yung tunay na katwiran, makakamtan natin yon sa pamamagitan ng ating relasyon kay Kristo. Kaya magpatuloy tayo, magpursige tayo, magtiwala tayo at magpakumbaba tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kasapatan at kaligayahan na hindi natin kaya o hindi natin matatagpuan at hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Muli sinasabi nga dito sa talatang ito, malulugi pa tayo kung sa makasanlibutang bagay lamang tayo tutuon. Nawa ang bawat isa sa atin patuloy na maghangad ng katwiran at sa ating paghahangad, makatagpo tayo ng kapayapaan at kagalakan sa piling ng Panginoon. Ang ating pag-aaral nawa ay magbunga sa atin ng pag-asa na kung tayo po ay wala pa ngayon kay Kristo, tanggapin at sampalatayanan po natin ngayon si Kristo. At kung tayo naman po ay nakay Kristo na, manatili po tayo at maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Nawa po ang bawat sa atin ay nagugutom at nauuhaw sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos. Nawa ang bawat sa atin nagugutom at nauuhaw sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Na tayo po ay nagugutom at nauuhaw sa pagkatamo ng kaligtasan at pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Na tayo po ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sa righteousness, hindi po sa mga bagay-bagay lamang dito sa lupa. Hindi sa kayamanan, hindi sa kasikatan, hindi sa kapangyarihan o anumang mga pansamantalang mga bagay dito sa mundo. At nawa po, ang anumang pagkagutom at pagkauhaw natin ay mapunuan ng katwiran ng Diyos. Ito po ang mensahe ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sumaating lahat. Tayo po ay manalangin.